Nagpapalit si John ng $200 na chips sa kasino at umupo sa isang blackjack table. Hindi nagtagal, isang kaakit-akit na babae ang lumapit sa kanya at tinanong kung ano ang gusto niyang inumin. Si John ay nag-order ng malamig na inumin at nagsimulang maglaro ng mga baraha. Lumipas ang isang oras at pagkatapos ng ilang panalo at pagkatalo, naubos ang lahat ng chips ni John. Naglakad siya sa malapit na ATM, nag-withdraw ng pera at bumalik sa gambling table. Si John ay lubusang nalubog sa pagsusugal at hindi na malayan na ilang oras na ang lumipas. Sa kabila ng mahabang araw, hindi nagpakita si John ng palatandaan ng pagkapagod o pagkabagot mula nang pumasok sa kasino. Marahil ay masyado siyang na-stress sa trabaho kamakailan at kailangan niya ng ilang oras para sa kanyang sarili, o baka hindi niya namalayan ang oras sa kasino. Biglang bumukas ang mga kumikislap na ilaw at lahat ng nasa kasino ay napalingon sa isang slot machine. Nanalo ng jackpot ang isang player. Ngumiti si John nang may naiinggit na tingin, pagkatapos ay tumayo at pumunta sa banyo. Ang kasino ay hindi masyadong malaki, ngunit sa ilang kadahilanan, ang pagpunta niya sa banyo ay tumagal. Sa pagbabalik, napunta ang atensyon ni John sa roulette table, kaya itinaya niya ang lahat ng kanyang pera sa itim at nanalo siya. Dinoble ni John ang kanyang pera sa loob lamang ng 20 segundo. Isang pakiramdam ng pananabik ang bumalot sa kanyang dugo. Pakiramdam niya ay masuwerte siya at may kontrol siya. Alam ni John na magiging mahaba ang gabing ito, ngunit ang hindi niya alam ay malapit nang mawala sa kanya ang lahat. Ang lahat sa paligid niya ay idinisenyo para manatili siya sa kasino ng mas matagal. Habang tumatagal siya, mas mababa ang tsansa na manalo. Ngunit paano pinapanatili ng mga kasino ang paglalaro ng mga player? Bakit patuloy na ginugugol ni John ang kanyang pinaghirapang pera sa roulette table kahit alam niyang maliit ang posibilidad? Ito ay pure human fluke. Inubos na ng kasino ang lahat ng paraan upang matiyak na palaging mananalo ang dealer. Mula sa pangkalahatang disenyo ng mga pasilidad ng kasino hanggang sa pinakamaliit na detalye, ang bawat aspeto ay maingat na kinakalkula. Kapansin-pansin, ang kasino ay hindi umaasa sa suwerte. Nagsisimula ang lahat sa sandaling pumasok si John sa kasino. Ang una niyang ginawa ay ang pagpapalit ng $100 para sa mga makukulay na plastic chips. Ang mga casino chips ay hindi lamang para sa kaginhawahan o aesthetics. Ang mga ito ay sinadya upang manhid ang mga player sa perang nawawala sa kanila. Ang mga ito ay mga plastic chips lamang, ang pinakalumang trick na hindi mawawala. Gayunpaman, hindi iyon sapat. Noong inalok si John ng libreng inumin habang nakaupo sa mesa ng blackjack, hindi ganoon kabait ang mga kasino. Lahat ng ginagawa nila ay bahagi ng kanilang business model. Kahit na sila ay mukhang palakaibigan, ang mga kasino ay karaniwang nagbibigay ng mga inuming may alkohol. Maaaring may iba't ibang patakaran ang iba't ibang kasino. Ngunit sa maraming pagkakataon, ang mga manlalaro ay makakakuha ng libreng inumin o sa ilang mga kaso, maaari silang uminom hanggat gusto nila. Alam na alam ng mga kasino na ang mga nagugutom na tao ay maaaring huminto sa pagsusugal, habang ang mga taong matino ay maaaring gumawa ng matalinong desisyon at ang layunin nila ay magkaroon ng pakiramdam ng bargain sa iyong isipan. Maaari kang mawalan ng 10 beses na mas maraming pera sa pagsusugal kaysa sa libreng pagkain. Ngunit para sa maraming tao, ang pagkuha ng mga libreng bagay ay isa pang dahilan para hindi umalis ng maaga. Noong gabing iyon, nang si John ay nagsiselos sa mga taong nanalo ng jackpot sa mga slot machine, ang matinding reaksyon na ito ay hindi natural. Ang kanyang matinding reaksyon ay na-trigger ng kasino. Ito ay isa sa mga pinakalumang marketing trick na ginagamit hindi lamang ng mga kasino, kundi pati na rin ng mga ordinaryong kumpanya. Iyon ay upang lumikha ng pag-asa. Kita nyo, sa tuwing may nananalo ng pambihirang jackpot sa slot machine, nagpapakislap ng mga ilaw at tutunog ang alarm. At kapag may nanalo ng malaking halaga sa roulette table, magkakaroon ng cheers. Ang mga pagdiriwang na ito ay lumilikha ng isang maling posibilidad at ang ibang mga manlalaro ay patuloy na matatalo. Kahit na ang mga panalo ng ibang tao ay hindi magpapataas ng iyong pagkakataong manalo. Kung ang isang manlalaro ay magsisimulang mag-isip na kung mananatili ako dito
ng sapat na panahon, maaari akong mapalad at manalo. Ito ay kadalasan kapag ang mga bagay ay nagsimulang magkamali. Gayon din, tandaan na si John ay tumagal ng maraming oras upang pumunta sa banyo. Ito rin ay sinadya. Hindi tulad ng karamihan sa mga lugar, ang mga banyo sa kasino ay malalim sa gusali. Kung gusto mong gumamit ng banyo, kailangan mong pumunta ng mas malalim sa kasino at dumaan sa mas maraming lugar kung saan maaari mong subukan ng ibang laro. Ito ang dahilan kung bakit ang atensyon ni John ay naakit ng roulette table sa kanyang pagbabalik. Ang mga diskarte ng kasino ay halos walang katapusan at ang ilan ay napakalinaw, tulad ng kakulangan ng mga orasan upang ang mga manunugal ay hindi malaman ang oras at ang mga ATM ay inilalagay malapit sa mga pinakakumikitang laro. Ang iba pang mga diskarte ay medyo pambihira, tulad ng pagbomba ng dagdag na oxygen mula sa mga pressurized tanks upang ang mga player ay makaramdam ng refresh, gising at makapaglalaro ng mas matagal. Bagamat ang mga estratehiyang ito ay nauugnay sa mga kasino, ang ilang mga tao ay hindi pa rin naniniwala sa kanila. Sa katunayan, karamihan sa mga kasino at maging ang mga ordinaryong kumpanya ay walang mga orasan at ang mga ATM ay palaging estratehikong inilalagay sa iba't ibang lugar tulad ng mga paliparan, shopping mall at mga stadium. Ang paglalagay ng mga banyo sa likod ng kasino ay maaari ding maging mas maginhawa mula sa isang aesthetic na pananaw. Kaya ano ang tunay na dahilan kung bakit nakakahumaling ang mga kasino? Ano ang sikreto na ginagawang lugar ang mga kasino kung saan nagdiriwang ang mga tao kahit nalulugi sila? Mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, maraming sibilisasyon ang sumubok na basagin ang code ng epekto ng arkitektura at disenyo sa pag-iisip ng tao. Kahit papaano, ang pisikal na espasyo ay palaging nakakaapekto sa ating mga damdamin. Ang proporsyon, kulay, material, liwanag, lahat ng ito ay tumutukoy kung ano ang nararamdaman natin sa isang partikular na kapaligiran. Ginagamit ng mga kasino ang mga konseptong ito. Dinisenyo ang mga kasino na may malamaze na layout na lumilikha ng kalituhan at nagpapataas ng information reception. Ang mga makina at mesa ay halos random na inilagay na may makitid na mga daan sa pagitan na naglalagay sa mga laro sa pinakaprominenteng posisyon. Ang palapag ng kasino ay natatakpan ng kakaibang hugis at makulay na mga carpet na idinisenyo upang akayin ang iyong mata sa mga laro. At ginamit ang maaayang mga kulay at ilaw upang lumikha ng pakiramdam na parang tahanan. Nakaset up ang magkakahiwalay na kwarto at lugar para hikayatin ang mga manlalaro na mag-explore pa dahil mas gusto mong makita kung ano ang nasa likod ng susunod na pinto. Naniniwala ang mga kasino na walang puwang ang dapat sayangin at ang mga aktibidad sa pagsusugal ay dapat na available sa lahat ng oras. Nang maglaon, si Roger Thomas, ang taong muling nagdisenyo ng Las Vegas, ay binaliwala ang lahat ng mga conventional ideas at nakatuon sa kung paano ipadama ang mga manlalaro sa isang tiyak na paraan. Ito ang estilo ng arcade. Kung iisipin mo, wala talagang saysay ang traditional na layout. Ang mga tao ay hindi gustong tumaya kapag sila ay nakakaramdam na nakakulong, nalulula o nalilito. Hindi ito ang atmosphere na gusto mo. Sa estilo ng arcade, maraming pagkakataon para sa mga manlalaro na makahinga at i-refresh ang kanilang sarili. Ang kasino ay magiging isang lugar upang tumambay, hindi isang bodega na puno ng mga machine. Ang mga prinsipyo ng disenyo ni Thomas ay naaayon sa isang bagong kilusan sa arkitektura noong panahong iyon. Isang pagsasanib ng minimalism at katangi-tanging estilo. Ang filosofiya ni Thomas ay mag-imbita ng mga manlalaro sa isang nakaka-relax, nakakaengganyong kapaligiran na may malinaw na mga sightline at madaling i-navigate na mga espasyo upang ang mga manlalaro ay mas malamang na manatili at maglagay ng mas malaking taya. Ang mga kasino ay nagsimulang gumamit ng mas matataas na kisame, European-style furniture at mas malalaking espasyo. Sinimulan din nilang hikayatin ang mga pandama ng mga manlalaro. Tumugtog ng background music, ilang mga pabango ang dumaan sa mga sistema ng bentilasyon at ang mga natural na elemento tulad ng mga halaman at fountain. Pati na rin ang mga mas malambot na scheme ng kulay.
Ang layunin ng disenyo ng palaruan ay baguhin ang konsepto ng pagsusugal mula sa isang tense na panalo-talo na sitwasyon patungo sa isang masayang karanasan. Sa karanasang ito, ang motibasyon ng mga player ay hindi para kumita, kundi para lang magsaya. Ang modelong ito ay minamanipula ang pag-iisip ng player na nagparamdam sa mga manlalaro na ang perang nawala sa kanila ay ang presyong binayaran nila para sa masayang karanasang ito. Ang disenyo ay walang silbi ng walang mahuhulaan na pag-uugali ng tao. Alam mo, hindi lang ang mga kasino ang mga kumpanyang nag-aaral at nakaka-impluensya sa pag-uugali ng tao para manatili tayong mas matagal. Ang mga serbisyo sa streaming, mga platform ng social media at iba pang mga industriya ay gumagamit ng parehong paraan. Kung tutuusin, hindi naman siguro ganong kahenyo ang mga casino designers. Siguro ay mga greedy lang tayo. Naghahanap ng atensyon, predictable, at habit-forming creatures.